Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Joey De Bebre. Sabi niya, kanta na sir. You have a very short window to tell the truth. Isinare lang ni Joey De Bebre ang interview ni Karen Davila. Karen Davila kay former Executive Secretary Lucas Bersamin. Nilahad niya ang katotohanan. Hindi ako nag-resign ha. Tinawagan lang ako na mag-resign. Hindi pa taga Malacanang ang nagtawag. So, may nabasa akong comment ni Lieutenant General Bandilles. Is there a shadow government in Malacanang? Okay, basahin natin. Ito yung sagot ni former AS Bersamin sa tanong ni Karen Davila kung ano ba talagang nangyari sa kanya. Sabi niya, I did not resign. Earlier in the day, last November 17, someone called to tell me that I had to go. The call was not from Malacanang. Dito ako napaisip, sino bang presidente? May presidente ba tayo o presidente lang? Bakit someone from not from Malacanang ang tatawag sa executive secretary na alis ka na dyan, sibak ka na? Grabe, ano? The call was not from Malacanang. I informed the president by text that I had no problem exiting or alis. About 2 p.m., the PCO reportedly announced my resignation out of delicadeza. Still, I did not submit any letter as of then. Last Tuesday, so kahapon na, I went to the office of the executive secretary to quickly bring out my personal items and papers as well as to start a perfect transition with my successor. Before I left the office, I sent a letter expressing my submission to the President's prerogative, and sabi niya, umalis na ako, deciding that I will never set foot in this office again. Medyo tingin ko galit na. Tatawagan ka nga naman ng grabe. Ito na yung comments ni General Bandilles. General Fillmore Bandilles Escobar. Bandilles pala, sorry. Is there merong shadow government in Malacanang? We have the same question. Paisip ako. Kayo. Ano tingin nyo? Sino yung tumawag kay dating AS Bersamin, hindi siya taga Malacanang na who has the guts? Sobrang tapang naman yan, yung tao na yan. Executive secretary ako, tatawagan ako, hindi ka presidente, talagang magagalit ako. Kaya lang, he or she must be somebody. Ang tapang naman itong tao na ito na meron siyang kapangyarihan kuno. Saan galing yung kapangyarihan niya na magsabi na alis ka na dyan, hindi ka na namin kailangan? Kung ako pa nga, hindi ko rin kayo kailangan. Alis ako. Tapos, Mr. President, walang problema kung alis ako. So, ibig sabihin, alam ba ito ng presidente? Na meron nang tumawag sa kanyang executive secretary? Anong klaseng presidente tayo? Attorney Vic Rodriguez, 3 buwan lang. Umupo, Bersamin. Sabi natin, naka3 taon din siya. Tapos ito, aalis na naman. Ang dami nang dumadaang mga
Juan ng Marcos Junior ito, hindi nakakapagtagal. Lalo na yung PCO. Pang-5 o pang-6 na atang PCO ito. Oh. So, ito rin ang tanong ko. Meron bang shadow government sa Malacanang? So, may mga sumagot. Sir San Diego, Adik Forces of the Philippines po nasa Malacanang, sir. Adik Forces. Sir, sabi ni Ivan Nora Bipitel, sir, meron po. Neither the wife or the cousin. No? Binasa ko lang ha. Kung hindi yung wife, yung cousin. Queng Quang. Baka si Ferdinand Marcos Sr. ang tumawag kay E.S. Bersamin. No? Posible. Binet Madronero. True po, sir. Totoo, may shadow government. Cheryl Remitilla. Mafia at sindikato ng mga adikto, sir. Kinarma na lang sila. Ginawa naman kay Tatay Digong at BP Sara. Dula Tonawa. I remember Percy Lapid once said, pinasok ng malaking sindikato ang Malacanang. Malala ko rin yan. Bago ko lang napanood itong Facebook reel. Nung buhay pa si Percy Lapid. Ang Malacanang pinasok na ng sindikato. Sabi niya, mamaya-maya, wala na. Nagurgur na siya. Franco Albueraca. Klarong-klaro po, sir, CIA Mossad na ang nagpapatakbo ng bansa preparing to engage China. Ito ba, Wix Lima. Is there a big syndicate in Malacanang? Berlin Lasco. Don't worry, sir. We know the mastermind. Brightwin Kim. Mukhang may concert na magaganap. Arid Team. Sabi niya, I am so used to this kind of storyline, waiting for the plot twist. Sana yung Dio Exo Mashi style, tipong naka-live, yung villain doing the deed without them knowing. So, ano sa tingin nyo? Sino ang hindi taga Malacanang nga tumawag kay E.S. Bersamin na you have to go, sibak ka na? Ang tapang naman nun, oh. Napaka-powerful yung tao na yon. Shadow government ba yan? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila ngayon, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Buntag na anak ko diri sa kapihan ni Aldi, so magabono siya sa iyang kape. So muna ni ang itsura sa iyang kape nga duha na kabulan gawas nga hinlo tambok pod ang iyang kape. Guman og abono pagatabunan. Kaluoy sa Ginoo, maayo gid ang tubo sa kape ni Aldi na nay mga sanga duha pa gani ka bulan. O karon human sa pag-abono maga-spray na sad. Salamat sa Ginoo og sa nagsuporta
Hinaot pa nga maparahan pa ang ilang pagsuporta aron mamung among kapi nanam ikakuan sa among kalisod nga makatabang sa mua. Oo. So, salamat. Oo, so salamat kayo.